This is Marvel Legends Mojo Deluxe Edition. Well, obviously, medyo may kalakihan yung box ni Mojo compared sa mga previous Deluxe Edition. At sa likod naman ng kanyang box, makikita mo yung size ni Mojo, which stands for 8.95 or almost 9 inches. Included din syempre sa box yung alternative head and yung kanyang dalawang alternative hands. Talk to me. And Mojo out of the box. Kapag inalis mo siya sa box, ito yung bubungad sa'yo, yung different parts ni Mojo. Kung matatandaan nyo, long time ago, si Mojo ay featured sa isang Build-A-Figure set ng Toy Biz. So parang isipin nyo na lang, bumubuo kayo ng bagong buff, but this time, it's Hasbro. And there you have it, Mojo in its true and final form. Actually, malinis ang gawa dito ni Hasbro compared sa Toy Biz. And this is a closer look para kay Mojo, yung kanyang arms, syempre articulated, yung kanyang torso, articulated. Yung head, medyo limited lang yung movement. Ayan, ganyan lang. Kasi medyo naharangan din nung kanyang chin. Kaya hindi mo siya pwedeng i-turn ng left and right, ganyan lang. So, very limited lang talaga. And pagdating naman dito sa kanyang tiyan, medyo okay naman siya. Pero, ayan nga, hangin lang yung nasa loob. But it's okay kasi meron pa rin naman siyang effect, diba? Kahit walang laman yung loob or shallow lang naman yung part na to ng figure. Yung kanyang tentacle sa baba, akala ko noon, kayang dumepende ng figure sa mga tentacles na to, which is also articulated. Pero, hindi pala. Kasi, itong lower part na to, or bottom part ni Mojo, itong tatlong part na to, ang nagbibigay support para tumayo yung figure mismo. Akala ko nga LED siya or something na umiilaw, kaya off-cam, hinahanapan ko ng battery slot. Pero, wala pala. Pagdating naman sa part na to ni Mojo, akala ko articulated siya or kaya mo siyang i-bend into different position. Pero, sad to say, medyo stiff lang siya. Ayan. Naka-steady lang siya. Talagang hindi mo na siya mababago ng different pose. Talagang naka-steady lang siya. Maliban na lang dito, etong part na to, itong dulong part na to ng kanyang tentacle, nagagalaw mo, naiikot mo. Pero itong part na to, wala, steady lang siya. Isa sa mga nagustuhan ko dito kay Mojo ay yung kanyang head part na sobrang nakakatakot naman talaga. Look at those details. Yung kanyang eyes, yung forehead, yung kanyang ngipin, yung dila, even yung gums. Talagang ang ganda ng pagkakapaint nila and yung details. Sa pagkakaalam ko, bumaba ang value ng Toy Biz Mojo because of Hasbro Mojo. Dahil mas updated ang figure na to pagdating sa details and sa paint. Sobrang ganda at sobrang pulido ng gawa ng Hasbro dito. Kaya it's really worth the wait para sa mga fans ng figure na to.